tatalakayin po namin ay medyo nakakasakit ng damdamin kung hindi po ninyo kami mauunawaan, mga kababayan naming Katoliko. Sapagkat ang tatalakay natin ay may kaugnayan po sa karaniwang ginagawa o gawain ngayon ng Iglesia Katolika Romana pagka po dumarating yung tinatawag na Nobyembre 1 at Nobyembre 2, kapatid na rin Napapanahon, kapatid na Michael. At ang isa nga sa malimit na una sa atin, ang ating mga kababayang Katoliko, bakit daw hindi tayo nakikipagkaisa sa ganong mga aktibidad o gawain nila? Kaya napagkakamalan tayo tuloy na hindi po tayo nagpapahalaga sa mga mahal natin sa buhay na mga yumao o yung iba ay sabi nga ay mga pumanaw na. Pero ano po ang iminamatwid? Alang-alang sa inyo mga kaibigan. Ano po ang iminamatwid ng mga depensor ng Iglesia Katolika sa mga pag-aalaala nila, mga gawain na may kaugnayan sa mga yumaong kamag-anak, at bakit daw po nila ito ipinagdarasal? Anong talata po ng Biblia ang kanilang pinagbabatayan? Dahil sa nabanggit nyo, ang pinagbabatayan ng Iglesia Katolika, hindi sila tanungin natin. Ang mga otoridad nila, halimbawa, Defensor Katoliko o Paring Katoliko, dahil sila ang nagtuturo kung anong aral o doktrina na itinataguyod ng Iglesia Katolika. Opo. Panoorin po natin. Ang tanong ay, Father, bakit po natin pinagdarasal yung mga namatay na? No? Bakit daw tayo nananalangin sa mga yumao? Sapagkat pinakikita dito yung ating dangal bilang tao. Ano ba ang tao? Ito siya ba ay parang hayop lamang na kapag namatay ay wala na, nagtatap. Magandang gabi po. Dito po, mayroon po tayong talakayin po. Itong pagtuturo ng aming mga kapatid na ministro. Tungkol po ito sa mga patay, lalo na po sa Nobyembre 1 at 2. Dito po, tinalakay po nila na itong tinuturo po ni sa isang pari na si Abi na kanilang ginagawa na pag ipanalangin ang patay. O, pakinggan natin ito. Gustoon yung kanyang buhay, subalit para po sa atin ay hindi. Sapagkat alam naman natin na ang ating Panginoong Diyos na lumikha sa atin ay Diyos ng mga buhay, hindi ng mga patay. Yan po'y malinaw na ipinahayag sa atin noon ng ating Panginoong Diyos dito po sa Exodus chapter 3 verse 6. Ang ipinapapansin po natin dito, kapatid na Rene, yung ginamit na talata, Exodo 3:6. Ulitin ko po, Exodo 3:6. Tanong, yun bang sinabi na ang Diyos daw po ay Diyos ng mga buhay, hindi ng mga patay? Yun po ba ang nakapaloob sa Exodo 3:6? Walang ganong pahayag doon sa talatang yon. Wala po. Nililinaw natin, kapatid na Michael. Hindi dahil kasi gumagamit ng talata at sinasabing yun ay nasa Biblia, dapat ng paniwalaan. Ang dapat mo na alamin, talaga bang nandun yun sa talata? Basahin po natin ang Exodo 3:6. Bukod dito ay sinabi, ako ang Diyos ng iyong ama, ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac, at ang Diyos ni Jacob. At si Moises nga ay nagtakip ng kanyang mukha sapagkat siya'y natakot na tumingi sa Diyos. Binasa na natin ang 3:6 ng Exodo. Walang binanggit tungkol sa ang Diyos ba Diyos ng mga patay, Diyos ng mga buhay. Opo. Kaya nga, dito po ay mapapansin natin na pangalawang beses na tayong binobola ni Mr. Abe sa mga talatang pinagbabatayan niya. Kasi sumisitas po siya, pero hindi naman yun ang nakapaloob doon sa laman ng talata ng Biblia. Halimbawa, sa episode 7 na ginamit niya sa nakaraan na yung Genesis 19:3, si Abraham daw po ay dinalaw ng 3 anghel. Pero ang totoo, 2 anghel lang. Nung dinalaw siya ng Diyos, Kung ganun po, itong pari na to na si Abi, gumagamit po ng talata ng Biblia. Pero
ang binabasa po, wala po sa talata ng Biblia. Kung ganun po, itong pari na to, naghanap po ng mga talata ng Biblia, ang layunin lang po ituro ang mali. Hindi layunin niyang ituro po ang kalooban ng Panginoong Diyos. Pakinggan natin ito. Na nasa anyo ng tatlong anghel. Pagkatapos, hindi naman po si Abraham ang dinalaw, kundi si Lot para siya ay alisin sa Sodom at Gomorrah sapagkat ito ay nakatakdang tupukin ng ating Panginoon Diyos. Kaya nga, anong isang talata sa Bagong Tipan na kanilang pinagbabatayan upang palitawin po, kapatid na rin na biblical daw, nasa Biblia raw, yung kanilang pagdarasal para sa mga taong namatay. Sila muli ang ating pasagutin. Panoorin po natin. At yan din ay pinaliwanag sa atin, no, ng ating Panginoong Jesucristo dito po sa Luke chapter 20 verse 38. God is not the God of the dead but of the living, because everyone, all are alive in Him. So kaya po natin makikita, hindi nagwawakas sa kamatayan ang buhay ng tao. Kapatid na Rene, tutol po ba tayo sa Lucas 20:38 na ginamit nila? Hindi natin tinututulan yung kapatid na Michael. May nakasulat na gano'n sa talata ng Biblia. Hindi po dapat gamitin ang talatang ito tungkol sa itinatanong sa kanila. Kaya sila na rin ang ating pasagutin. Ayon po kay Attorney Mars at kay Mr. Abe na siyang paring Katoliko, anong uring aral daw po ba o doktrina yung pagdarasal para sa mga yumao? Ayon sa kanila, hindi raw nila inimbento yun, kapatid na Michael. Panoorin po natin. At yung pagdarasal, Father, para sa mga patay ay hindi naman inventong aral ng mga Katoliko, sapagkat maging yung mga Hudyo, meron po silang gawain ganito, no? Maging nung pagdating ng Panginoong Jesucristo, hindi niya binago yung aral na ito, hindi niya po sinawata, hindi niya po tinutulan ang gawain ito ng mga Hudyo. Dito po, kapatid na Rene, ay pinararatangan pa ni Mars ang mga protestante na nagsali ng Biblia kasi meron silang isinaling Biblia, yung mga protestante, na pinilas daw, may pinunit daw sa Biblia para hindi mabasa yung talatang kanilang babasahin nitong sina Attorney Mars. Kaya, ipaglingkod po natin sa kanila, anong talata po ba yung kanilang pinagbabatayan para i-justify yung kanilang pagdarasal para sa mga yumao? Nasaan yan? Ikalawang Makabeo. 12:44 hanggang 46. Ito po. At ito po ay mababasa natin sa aklat ng ikalawang Makabeo na tinanggal po sa mga protestanteng Biblia. At ito po ay babasahin natin mula po doon sa versikulo 44 patuloy hanggang 46 ng ikalawang Makabeo, kapitulo 12. Ganito po ang ating makabasa. Sapagkat kung hindi siya sumasampalataya sa muling pagkabuhay ng mga mabuwal, ay magiging isang bagay na kalabisan at walang kabuluhan ang pagdalangin sa mga yumao. Meron po pa ng pagdadalangin para sa mga yumao nung mga sinaunang panahon pa. Bukod dito ay kanyang pinahahalagahan ang napakagandang gantimpalang nakalaan sa mga namamatay sa kabanalan. At ito ay isang isiping banal at kalugod-lugod. Iyan ang dahilan kung bakit nag-aalay siya ng handog dahil sa kasalanan sa kapakanan ng mga yumao sa ikaliligtas nila sa kasalanan. Kapatid na Michael, Dito po, mayroon po silang binabasa na dalawang aklat. Itong Makabeo. Itong Makabeo po, kung tingnan mo po, sa banal na kasulatan, wala po ito. Dahil po ang banal na kasulatan, nasa 66 lang po na aklat. Kung ganun, itong Makabeo po,
dinagdag po nila ito sa banal na kasulatan. Kung ganon, hindi po sila natatakot sa babala na nakasulat sa Apokalipsis 22:18 at 19 na sinumang magdagdag sa anumang nakasulat sa banal na kasulatan, may parusa po, dagdagan ang parusa. Nang ibig sabihin, hindi po makapasok sa kaharian ng Diyos. Lalo na po, ang mga aklat po, dinagdagan mo ng 2 aklat, una at ikalawang Makabiyo. Dahil po, ang aklat po na tinatawag na mga banal na kasulatan, 6 na po at 6, hindi po 6 na po at 8. Kung ganon, dinagdagan nila ng 2. Hindi po sila natatakot sa pagdagdag. Kahit pa po may babala pa sa talatang yan sa Apokalipsis 18 at 22, 18 at 19. Pakinggan natin ito. Maliwanag na maliwanag. Sa kanilang salin nga ng Biblia, nagbati sila. Yung binabanggit po doon sa ikalawang Makabeyo 12:44 hanggang 46, meron daw pagdalangin para sa mga yumao. At itong kanilang batayan para sabihin, biblikal ang kanilang gawain. At ipinagdidiinan po natin, ang pinagbatayan po nila ay ang nasa aklat ng Makabeyo. Pero ang tanong po, kapatid na Rene, anong ipinagdiinan ni Mr. Abe para patunayang yung Makabeyo ay aklat o bahagi ng aklat ng buong Biblia? Sa maloob nila sa mga protestante. Opo. Kaya sabi nila, pinilas daw, pinalasubas daw yun. Eto, panoorin po natin. At dyan nga po natin makikita, mga kapatid, napakagandang aral nito mula sa banal na kasulatan na sa kasawiang palad ay nireject ng mga protestante sapagkat itinapon nga nila, binalasubas nila yung Biblia at itinapon, inalis yung aklat na yan. Subalit para sa ating mga Katoliko, yung aral na yan ay tunay na aral ng ating Panginoong Diyos. Kaya naman dahil dito, ito ay ating pinoproklama. Bago natin ituloy yung pinaka-pagtalakay po natin doon sa ating paksa, kapatid na Rene, puntahan po muna natin yung ikalawang Makabeyo na ginagamit ni Mr. Abe at saka ni Mars. Yun pong aklat ng Makabeyo na binasa nga po nila. Yun po ba'y totoong bahagi nung tinatawag na buong Biblia o canonized book? Hindi kasama yun eh. Yung tinatawag na apokripa. Kaya yun ay sa salin ng Iglesia Katolika. Pag binasa sa ibang salin ng Biblia, wala yung ganong mga bahagi. Kung tawagin din nila yung deuterocanonico. Kung alang-alang po sa mga bagong sumusubaybay sa atin, marahil hindi nila alam yung terminong apokrifa. Ano bang kahulugan ng terminong apokrifa? Ang apokripa ay nagmula sa salitang Griego na nangangahulugang mga bagay na nakatago, lihim. So pagka nakatago, sikreto. At ang apokrifa po na nakatago, kapatid na Rene, tama bang pagbatayan po ito, yayamang nakatago o sikreto? Sinuri din ng iba. Etong mababasa natin dito sa aklat ng pamagat po ay Roman Catholicism in the Light of Scripture. Sinulat po ito ni na Dreyer and Wheeler. Sa pahina 26, ililiwat na natin sa Pilipino, nang isalin ni Jerome o ni Jeronimo ang Biblia sa Latin sa pagitan ng 382 at 404 AD, hindi niya isinalin ang apokripa. Hindi natin makikitang mga yaon na nakatala bilang isang tunay na bahagi ng lumang tipan bago dumating ang mga konsilyo ng Laodicea at Cartago noong 363 at Kung ganun po, itong Makabeyo po, itong
Makabiyo ay isang lihim po ito. Ito po itinatago. At hindi po ito bahagi sa matandang tipan. Kung ganon, sino lang po ang nagsulat diyan? Siguro po hindi po ang mga manunulat noon na nagsusulat po sa matandang tipan at bagong tipan. Bakit po? Bago lang yan. Matagal na pong patay ang mga apostol at ang huling apostol na si Apostol Juan, namatay po siya, pinatay po siya noong 99 AD. Samantala po ito, nasa halos 400 AD na po. Kung ganun, itong dinagdag nila, hindi po ito, wala po itong kaugnayan po sa mga apostol. Dahil po, matagal na pong patay ang apostol na si Juan, bago po ito dinagdag nila sa banal na kasulatan. Kung ganon, wala pong alam ang mga taong nagsusulat sa mga banal na kasulatan. Ginawa lang po ito nila. At dito po napatunayan na hindi ito kasama sa matandang tipan. Pakinggan natin. 397. Yung mga huling binasa nating taon, ika-4 na siglo na yan. Sa makatwid, lumitaw po ang mga aklat ng Apokripa nang ito po ay pagtibayin ng Iglesia Katolika sa kanilang konsilyo, kung tawagin na konsilyo ng Laodicea at Cartago noong ika-4 na siglo. Matagal nang tapos po na isulat ang buong Biblia. Makatwid, itinagdag na lang yun sa mismong talagang tunay na banal na kasulatan. Kaya kung babalikan natin yung ikalawang Makabeyo sa 12:44 po hanggang 46 na binasa kanina ni na Mr. Abe at ni Attorney Mars, tama po bang pagbatayan yung ikalawang Makabeyo na yung po ay isa sa mga aklat ng Apokrifa batay mismo sa mga nagsuri? Sinuri ng iba at ang mismong patutuo nila hindi matatagpuan yan sa mga kasulatang kanoniko. Tulad ng mababasa natin dito sa aklat ay pinakilala na natin pahina 31 sa Pilipino na po. Ang Apokripa sa Tubit 12:9 at ikalawang Makabeyo 12:46 ay sinasang-ayunan ang dalawang doktrina Romana tungkol sa kaligtasan sa magitan ng mga panalangin para sa patay, na alinman sa mga ito ay hindi matatagpuan sa mga kasulatang kanoniko. Yan mismo napatunayan. Kung ganun po, itong Makabeyo po, ang nakasulat po, hindi po ito matagpuan sa matandang tipan. Hindi po ito kawangis. Kung ganon, itong Makabeyo, salungat po ito sa matandang tipan. Dahil po sa matandang tipan, wala pong nakasulat na ang mga patay ay dapat idalangin. Kung ganon po, itong Makabeyo, kanila lang itong ginagawa para po ang layunin para masalungat po ang turo ng nakaloob po sa matandang tipan. Hindi nila layunin na sundin po ang kalooban ng ating Panginoong Diyos. Ayun, patuloy natin itong pakinggan. Ng mga nagsuri. Kaya maling pagbatayan ng pananampalataya
ang binasa po nilang nasa ikalawang Makabayo 12:44 hanggang 40 sapagkat hindi po ito bahagi ng Biblia. Kung tatanggapin po natin, mga mahal naming kababayan at mga nanonood sa programang ito, na tamang gawain ang panalangin sa mga yumao, lumilitaw po. Nakikinabang pang mga patay sa ginagawa ng mga buhay, kapatid na Michael. At pagka tinanggap po natin yun na yung mga patay ay nakikinabang pa sa ginagawa ng mga taong buhay, anong aral po sa Biblia ang sinasalungat ng ganung doktrina? Nakasulat sa banal na kasulatan, itong babasahin natin na hindi apokripa, kapatid na Michael. Ecclesiastes 9:5 hanggang 6. Dito ko na babasahin sa Bibliang isinali ng pare. Kasi sabi nila kanina, ang dapat daw basahin yung isinalin po ng simbahang Katoliko. Nga lang, hindi tayo doon kukuha ng batayan doon sa apokripa, kundi talaga dito sa bahagi ng kasulatan. Ecclesiastes po itong ating babasahin. 9:5 hanggang 6. Ganitong nakasulat. Sapagkat nababatid ng mga buhay na mamamatay sila. Ngunit walang nalalaman ng mga patay at di makatanggap ng gantimpala. Palibhasa ay napawi na ang kanilang alaala. Ang pag-ibig, pagkamuhi, at kainggitan ay malao nang naglaho sa kanila. Di na sila magkakaroon ng bahagi sa anumang bagay na ginagawa sa ilalim ng araw. Kung talagang bahagi po ng kinasihang aklat ang nasa Makabayo, dapat, kapatid na Michael, walang sinasalungat na talata ng Biblia. Maliwanag na maliwanag. Sinasalungat po noon ang nasa Ecclesiastes 9:5 hanggang 6 nating binasa. Kumbaga sa pagsusulit, sa examination, bagsak po Hindi pasado. Sa simula, itinuro ng mga apostol na nasa unang Korinto 2:13, yung binasa nilang batayan di umano ng kanilang gawain. Sapagkat ano ang dapat na maging simulain pagka ang pag-uusapan po ay salita ng Diyos na nasa Biblia? Wawangis lang naman kapatid na Michael. Hindi ho ikokontra. Pag sinabi magkawangis, hindi magkakontra po. Maliwanag po ang nakasulat sa Biblia na ang mga patay, binasa natin sa Ecclesiastes 9:5 hanggang 6. Ang mga patay po wala nang nalalaman sa ginagawa ng mga taong buhay at wala rin silang anumang pakikinabangin sa mga ito. Kapag ipinagpamisa pang mga patay, ang totoo kapatid na Michael, hindi patay ang nakikinabang. Bakit po yung taong patay? Ulit yung taong patay ay hindi na makikinabang pa sa ginagawa ng mga taong buhay. Halimbawa, si Attorney Mars namatay, o wag na lang siya, ako na lang po. Halimbawa, namatay ako. Ipagpamisa man ako ng ipagpamisa ni Mars. Kasi halimbawa, mahal niya ako. So halimbawa lang, mahal ako ni Mars. Ipinagpamisa niya ako. Namatay nga ako Bakit po walang magagawa kahit gaano misa ang gawin ni Mars na ang magmimisa pa ay si Mr. Abe? Ba't walang magagawa yung kahit gaano niya ako kamahal? May sagot yan ng Biblia, kapatid na Michael. Ito pong nakasulat sa 2 Korintos 5:10. Dito sa Bibliang, kung tawagin ay magandang balita Biblia. Pinagtulungang isalin po ito ng mga Katoliko at Protestante. At may lagda pa rito ang mga otoridad Katoliko. May nihilobstat, may imprimatur. Ito po ang nakasaad sa nasabing talata. Sapagkat bawat isa ay haharap sa hukuman ni Kristo upang tumanggap ng kaukulang ganti sa kanyang ginawa, mabuti man o masama, nang siya'y nabubuhay pa sa daigdig na ito. Kaya ang bawat tao po, batay dito sa ating binasa, huhukuman batay sa kanyang ginawa. Pasinin po nyo, kanyang ginawa, katumbas, sarili niyang ginawa, nung siya'y nabubuhay pa, hindi ko kailan namatay na. Hindi sa ginawa ng iba, para sa kanya, na siya'y patay na. Ipinagdiinan po nyo, ang tao hahatulan batay sa ginawa niya, sa sarili niya. Sariling gawa niya. Hindi po ginawa ng iba. Dahil nabanggit nyo, naalala ko tuloy yung isang puno ng isang samahang pangrelihiyon. Diretsuhin ko na po, si Mr. Eliseo Soriano. Kasi may ginawa siyang pagmumura at panlalait sa mga kababayan nating Muslim Nananahimik po, mga kaibigan, yung mga kababayan nating Muslim, wala namang masamang ginagawa sa kanya, walang sinasabi laban sa kanya, pero nilait
at minura po ni Mr. Soriano mga kababayan nating Muslim. Ito po, pakinggan natin si Mr. Eliseo Soriano na ang balita natin may pansamantala noon ay tumira dyan sa third floor ng Lucky Fortune Hotel. Pakinggan po natin siya. Yung karne norte at saka yung manok na may halal, huwag niyong kakainin. Inoffer nila yan sa kanilang Diyos, na hindi naman yung Diyos nila ang Diyos ng Biblia. Tandaan niyo po yan, no? Encounter mo Muslim, pipintasan ng Biblia. Mali daw Biblia. Kaya sabi ko, kung di naman sira ulo mo, mali pala Biblia. Ba't dyan yung kinukuha yung karapatan ni Muhammad? Ang tinutukoy daw sa hula sa Deuteronomio 18 hanggang 19, si Muhammad daw yun. Tapos sisiraan mo Biblia, dyan ka kumukuha ng batayan kay Muhammad. Sira ka na rin, pati si Muhammad sira. Sira ka na rin, pati si Muhammad sira. Kaya lang po natin inulit yung kapatid na Rene kasi may mga tumatawag sa ating mga kababayan nating Muslim dito sa Tanggapang Pangalahatan. 02-981-4311. Alam po nila kasi pinakita natin sa nakaraan. Ulitin natin. 02-981-4311. Kasi may mga nakapagsabi raw po sa kanila ng mga kapatid nating Muslim na minumura nga daw ni Mr. Soriano yung mga Muslim at magi si Muhammad. Kaya inulit po natin. O mga kababayan naming Muslim, maaari nyo kausapin yung grupo po ni Mr. Soriano. Madali po eh. Lahat ng makikita nyo na may nakalagay na ADD, yun po ang grupo ni Mr. Soriano. Iwan na po natin yan. Kanina po ay pinatunayan natin sa pamamagitan ng Biblia na yung mga taong patay, wala nang nalalaman sa ginagawa ng mga taong buhay. Walang pakinabang yung patay, anuman po ang gawin ng mga taong buhay. Pero, paano po pinangangatwiranan ni na Mr. Abe at ni Attorney Mars na naaayon daw sa banal na kasulatan o sa Biblia yung pagdarasal para po sa mga yumao? Pakinggan natin sila. So sa madaling sabi, Father, meron ba tayong mababasa sa banal na kasulatan na isang lingkod ng Diyos na nagdasal para sa mga yumao? Yes. At isa na nga po dyan sa pinakasikat ay itong propeta ng ating Panginoong Diyos na walang iba kung hindi si Prophet Nehemiah Si o Propeta Nehemias. Nehemias. Tama po. Yes, pakibasa po brother itong Nehemias chapter 1 verse 6. Pakinggan ngayon ng iyong tainga at idilat ang iyong mga mata upang iyong dinggin ang dalangin ng iyong lingkod. Sa kapatid, nagdarasal po ang Nagdarasal propeta siya. na aking idinadalangin sa harap mo sa panahong ito, araw at gabi. Paulit-ulit. Paulit-ulit Father, na dasal. nagdarasal. Dahil sa mga anak ni Israel na iyong mga lingkod, habang aking ipinahahayag ang mga kasalanan ng mga anak ni Israel. Ang pinagdarasal po ay kasalanan Ng bayan. ng bayan na aming ipinagkasala laban sa iyo. Oo, ako at ang sangbahayan ng aking magulang ay nagkasala. Baka matanong po ni na Father, asa naman daw yung patay doon? Ay, palagay ko mas maganda brother Mars makita nila. Basahin natin itong Nehemias chapter 2 verse 5. Ayan. At si Nehemias na rin po mismo ang tumukoy kung nasaan yung mga magulang ni Nehemias na kanyang ipinapanalangin. Ito po ay nasa 2:5 ng Nehemias. At nagsabi ako sa hari, kung ikinalulugod ng hari, kung ang iyong lingkod ay nakasumpong ng biyaya sa iyong paningin, ay suguin mo ako sa Huda, sa bayan ng libingan ng aking mga magulang upang aking maitayo. Kitang-kita, Brother Mars, pinagdarasal ni Propeta Nehemias ang kasalanan ng kanyang mga magulang. At pagdating dito sa Nehemias chapter 2 verse 5, ito palang kanyang mga magulang patay na, libingan na ang kanyang dinadalaw. Kapatid na Michael, pinagtungtong nila ang 2 talata. Anong talata po yun? Yung nakasulat doon sa Nehemias yan. 1:6 at saka po yung Nehemias 2:5. Yun ang pinagdugtong nung pare ng simbahang Katoliko. Pero panalangin po ba para sa patay? Ulit, para mapansin po ninyo. Panalangin po ba para sa patay o sa mga yumao yung ginawa ni Nehemias? Hindi. Maliwanag naman, hindi po eh. Hindi po yung panalangin para sa mga yumao o namatay na mga magulang niyang sabi nung nagkasala, kundi isinasalaysay po niya tungkol sa ibinalita sa kanya ng kanyang kapatid na si Hanani at mga kasama nito na
nangyari doon sa Jerusalem. Kahabag-habag ang kalagayan ng kanilang bayan. Basahin po natin ang Nehemias 1:3 muna, ganitong nakasulat. At sinabi nila sa akin, ang nalabi na naiwan sa pagkabihag doon sa lalawigan ay nasa malaking kapighatian at kakutyaan. Ang kuta naman sa Jerusalem ay nabagsak at ang mga pintuang bayan ay nangasunog sa apoy. At dahil dito, ano po ang ginawa o naging damdamin ng lingkod ng Diyos na si Nehemias? Pag itinuloy natin ang pagbasa, dito natin babasahin sa salin ng pari na si Jose Abrion. Sa 4 at 6 hanggang 7, ganitong nakasulat. Nang marinig ko ang mga pangungusap na yan ay napaupo ako, umiyak at nalumbay ng ilang araw. Nag-ayuno ako at nanalangin sa Diyos ng langit. Makinig sana ang iyong pandinig at mabuksan ang iyong mga mata upang tingin ang panalangin ng iyong lingkod na aking iniluluhog ngayon sa harapan mo araw at gabi, alang-alang sa mga anak ng Israel na iyong mga lingkod, at ipinagtatapat ko ang mga kasalanan. Napakasama ng aming ginawa sa iyo. Hindi namin tinupad ang mga utos, ang mga batas at ang mga tagubilin ipinag-utos mo kay Moises na iyong lingkod. Ang ginawa po ni Nehemias ay paghahayag at pagkilala tungkol sa nagawa nilang mabigat na kasalanan. At doon mismo sa talatang ating binasa, binanggit naman po kung gaano kabigat ang kasalanang nagawa nila, napakasama ayon sa kanya. Hindi po ito pagdarasal para sa mga patay. Kaya na sinasabi ni na Ginoong Abe at Ginoong Mars. Opo, si Mars. Makatwide, yung kanila pakahulugan lang sa nakasulat sa talata ng Biblia. Kaya bakit po mali na iugnay yung 1:6 doon sa talatang o sa kapitulo 2, talatang 5 para sabihin yun ay parasal para sa patay? Babasahin ko itong nasa Nehemias 2:3 hanggang 5. Dito pa rin sa sali ng pari na si Jose Abrion. Kaya, nasabi ko tuloy sa hari, mabuhay ang hari magpakailanman. Bakit hindi malulungkot ang mukha kung ang lungsod ng mga libingan ng aking mga magulang ay nawasak at ang kanyang mga pinto ay nasunog? Sinagot ako ng hari, ano ngayon ang iyong binabalak? Nang magkagayon ay dumalangin ako sa Diyos ng langit at winika ko pagkaraan sa hari. Kung ikalulugod ng hari at masisiyahan siya sa kanyang lingkod, ay ipadala mo sana ako sa Hudaya, sa lungsod ng mga libingan ng aking mga magulang, upang aking muling ipatayo. Sa mga talatang ito, ay hindi po nagdarasal para sa mga patay si Nehemias, kundi kausap niya ang hari, ang pangalan ni Artaherjes, tungkol kasi ito sa ibinalita ng kanyang kapatid na si Hanani, nakahabag-habag na kalagayan ng bayang Jerusalem. Kaya nga, nais ni Nehemias na bumalik sa Huda upang itayong muli ang lungsod. At sana napasin ng ating mga taga-subaybay, wala siyang binanggit doon sa hari. Kasi pupunta doon sa Magulang niya, magulang niya at ipananalangin sila. yun po ay nasa pakahulugan lang ni na Mr. Abe at ni Attorney Mars. Kaya sa lahat po ng ating mga sumusubaybay, isipin po natin itong mabuti. Sino ang tunay na nakikinabang sa mga itinuro ng Iglesia Katolika na dapat gawin para sa mga namatay? Pero tinitiyak po sa atin ng Biblia, hindi ang patay ang nakikinabang, sapagkat ang patay ay wala nang pakinabang sa anumang ginagawa ng mga taong buhay. Ito po ang dahilan. Kaya kami po na mga kaanib sa Iglesia ni Cristo ay wala ng mga gawain at paniniwala ukol sa mga patay na katulad ng mga kinagisnan na ginagawa po ng Iglesia Katolika Romana. Hindi rin po kami nakikiisa sa pagdiriwang ng tinatawag po na araw ng mga patay, sapagkat yaon po ay hindi lamang wala kundi labag po sa pagtuturo ng Biblia. Sana narinig nyo po. Ang tinuturo ng aming mga ministro, tama po.
Pero itong nagtuturo po na isang paring Katoliko na si Abi, wala po sa Biblia ang tinuturo. Labag po sa Biblia, salungat po sa Biblia, naghanap lang silang paraan para ituro na ang kanilang pananampalataya tungkol sa mga patay, na ang mga patay ay idalangin. Hindi po kasama sa 66 na mga aklat. Dinagdag lang po nila ito para po mapatunayan na kanilang ginagawang pagdalangin sa mga patay, na kanilang idinadalangin ang patay, lumikha po sila ng aklat po na tinatawag Makabeo. Kung ganun po, itong pagtuturo ng Iglesia Katolika labag po sa aral pong nakasulat sa banal na kasulatan. Hindi lang po labag po, kundi may parusa pa, may babala pa na sino mang magdagdag at magbawas, may parusa pong nakasulat sa banal na kasulatan na hindi po makapasok sa kaharian ng Diyos. Ito pong nakasulat sa Apokalipsis 22:18 at 19. Hindi po nila ito tinatakutan. Linabag po nila ang nakasulat po na huwag dagdagan. Kung ganun po, itong mga Iglesia Katolika po, nagtuturo po sila ng mga maling aral. Gumagamit pa po ng kasulatan na hindi po kasama sa matandang tipan. Salungat pa po ang nakasulat sa matandang tipan. Kung ganon, itong Iglesia Katolika, ginagawa nila ito hindi para sundin ang kalooban ng Diyos na nakasulat po sa unang Korinto 2:13. Kung ganun po, itong mga tao na to, yun po ang binabanggit sa Marcos 4:10 at 11. Na itong mga tao na sinasabing nasa labas, hindi po makaunawa. Para sa kanila ay talinghaga. Yung nakasulat po sa unang Timoteo 3:7, kahit pa po pag-aralan, hindi po makarating sa pag-unawa sa katotohanan. Kung ganun po, sila po ang tinutukoy sa mga talata na yan. Napatunayan po sa mga pagtuturo ng aming mga kapatid na ministro. Hanggang dito lang po. Magandang gabi po sa lahat.